Alumpit si Ellen sa kanyang silid. Matagal na siyang nakapasok doon pagkatapos nilang maghapunan, ngunit hindi niya maihiga ang bigat ng isipan niya kay Senny. Napatuyo siyang matagal sa tabing bintana at sa pagkakatingin niya sa kawalan sa dilim ng gabi sa labas, parang doon niya gustong masumpungan ang kasagutan sa dahilan ng gustong pagpapalaglag ng kaibigan sa dinadala sa sinapupunan. Kanina habang sila'y pauwi at magkatabi sa upuan ng jeep na kanilang nasakyan, hindi na siya nagkikibo pa kay Senny. Ipinaramdam niya sa kaibigan na talagang hindi niya makukonsente ito sa tulong na hinihingi sa kanya. Gusto niya sa pagwawalang kibo niyang iyon makonsensya sa Senny at magbago ito ng iniisip. Inaalala kasi niya si Elmer. Masyadong masasaktan ng binata kapag itinuloy ni Senny ang binabalak. Kung tutuusin, dapat lang ay lihim niyang ikatuwa ang iniisip na pakikipag-rape na yun ni Senny kay Elmer. All the while, magkakaroon siya ng pagkakataon sa binata. Kung hindi magkakatuluyan ng dalawa, baka biglang mabaling sa kanya ang pansin ni Elmer. Ang pagtingin, magkaroon din ng tugon ng kanyang mga pag-asam. Lumigaya rin ang puso niyang lihim na nagtatangis sa binata. Subalit hindi siya ganon kadesperada. Hindi ganon katapang ang konsensya niya na hindi bali ng may ibang mawasak, siya lang ang mabuo ay tama na sa kanya. Hindi ganon lamang ang pag-ibig niya kay Elmer. May lalim sa kanyang puso ang pagtatangi niya. Sa binata at sa ikaliligaya nito ay handa siyang magpakasakit. Gusto pa rin niyang matulungan sa Elmer. At hindi pa nga ba isang pagpapakasakit sa kanya ang pagsama-sama pa rin niya kay Senny kahit alam niyang magkasintahan na ang dalawa. Basta hiniling ni Senny ang tulong niya. Wala siya sa pagtanggi. Hanggang sa paninihinga ng damit pangkasal nito ay handa siyang tumulong. Makita lang niyang maligaya si Elmer sa piling ng kaibigan. Bakit ngayon gustong magpakatapat ni Elmer sa dapat itong paindigan kay Senny? Ay ang kaibigan naman niya ang gustong magtakda ng magiging mapait na kabiguan ng lalaking mahal niya. Nasasaktan siya. Sa paninikip ng dibdib, malalim ang buntong hiningang pinalaya ni Ellen sa labas ng bintana bago siya bumalik sa kanyang higaan. Buo na ang kanyang pasya. Kakausapin niya si Elmer para mahabol si Senny at mapigil nito ang iniisip ng kasintahan sa pagpapalaglag sa bunga ng pagkakasala ng dalawa. Kaalinsabay ng hindi pagkakatulog agad ni Ellen ang pagkabalisa rin ni Senny ng gabing iyon. Ikinabalisa niya ang pagtangi ng kaibigan sa hinihingi niyang tulong. Natatakot din kasi siyang mag-isa lang suungin ang binabalak niya sa sarili. Kailangan niya ng isang masamang at pagpapalakas ng kanyang loob sa pagpapalaglag niya ng nasa tiyan. Ngunit tinanggihan nga siya ni Ellen. Hindi naman niya masisisi si Ellen. Akala nito'y pagkakagalit pa rin lang nila ni Elmer ang talagang dahilan ng balak niyang pagpapalaglag. Hindi siya makonsente. Nag-aalok pa nga ito ng tulong para lang mapigilan siya sa kanyang iniisip at sila sa pagkakaunawa na uling magkatipan. Hindi niya masabi ang talagang dahilan. Nag-aalala siyang lalong hindi maintindihan ni Ellen. Mabuti pa siguro hindi ko na lang nasabi sa kanyang balak ko. Parang pagsisisi tuloy ni Senny. Baka lang isumbong pa niya ako ngayon kay Elmer. Mano ba kung hindi niya ako samahan? Basta bago makauwi sa Luis, ipalalaglag ko ito at bahala na. Ayoko maging sagabal ito sa katuparan ng aking mga pangarap. Buo na talaga sa isip ni Senny ang naging kasintahan sa panulat ang maging kapalaran sa hinaharap na mga araw. Kay Luis siya nakakakita ng maganda. Niyang kinabukasan, kay Elmer wala na siyang gustong balikan pa, kaya itinuloy na niyang pagkagalit sa dating kasintahan. Sa ganun niya gustong makalayo sa binata. Nasimula na rin lang niya iyon at iyon na lamang ang paninindigan niya sa tuluyan nilang pagkakagalit. Kahit nakakaramdam siya ng pagkakonsensya ng sarili, madalas kasi sa mga pag-iisip niyang ganun, hindi niya talaga may iwasang di makasama sa kanyang pag-iisip kay Luis si Elmer. May isang bahagi ng kanyang kalooban ang tumututol sa kanyang ginagawa. Bakit bigla siyang tinatalikuran ni Elmer ngayong ito ang talagang kasintahan niya? Parang isinusurot sa kanyang mukha ang panunumbat na iyon. Ano ang naging kasalanan sa kanya ni Elmer para talikuran niya ng ganito? At sa sarili na rin kalooban niya nasumpungan ang mga kasagutan. Hindi dahil sa pag-ibig niya kay Luis. Si Luis ay pangalawang dahilan lamang. Ang talagang dahilan ng pagbabago niya sa kalooban kay Elmer ay material na bagay. Mula nang makita niyang ipinangangakong kinabukasan ni Luis ay gumana na ang utak niya at naturuan ng magsalawahan ng kanyang puso. Hindi bali sana kung walang sangkot na iba sa pagtataksil niyang iyon kay Elmer. Parang pagmamaktol pa rin nang tumututol na iyon sa kanyang kalooban. Pero buntis siya. Sa kagustuhan lang niyang huwag mabigo kay Luis, may buhay na siyang isasakripisyo at parurusahan. Papatayin niya ang sarili rin niyang dugo at laman. Hindi sarili ni Elmer ang nasa sinapupunan niya.
May dugo rin siya roon at laman. Hindi siya pinilit ni Elmer kaya siya nagdadal ng tao. Kagustuhan din niya iyon. At hindi nga ba't si Luis din ang dahilan niya kaya siya nagkakaganon. Kaya siya nagpayara na kay Elmer. Gusto talaga niyang mabuntis para magkaroon siya ng dahilang talikuran ang pagkalulong ng damdamin niya sa naging kasintahan lamang sa panulat. Pagkatapos ngayon nasilaw lamang siya sa nakitang kasaganaan ng buhay ni na Luis sa Bataan, nagbago ng biglang takbo ng isip niya. Si Elmer naman ngayon ang biglang sumama ang kapalaran sa kanya. Nasaan nga bang kanyang konsensya sa ginagawa niya? Pati kay Luis ay hindi siya nagiging makatarungan. Nasaan ang katapatan niya kay Luis sa iniisip niya ngayon? Naguguluhan si Senny. Kasi nga naiisip niya, magtagumpay man siya sa kanyang binabalak, maipalaglag man niya ngayon ang nasa kanyang tiyan at mapakasal siya kay Luis. Natitiyak ba niya magiging maligaya na nga siya? Tama, liit pa rin ang tumutulong niyang kalooban. Maaaring lahat ng luho ay maibigay sa kanya ni Luis, pero baka hindi rin siya makatiyak na magiging kaligayahan niya sa mga material na bagay na iyon. Baka hindi rin niya matalikuran sa piling ni Luis ang sumbat ng kanyang buti at habang panahon lamang siyang maligalig at hindi magkaroon ng katahimikan. Mabigat ang pagtutunggali iyon ng dalawang pwersa sa isip at kalooban ni Seng. Ngunit tila malubha ng talagang takbo ng kanyang utak. Nagagahama na siya sa mga pangako ni Luis. Tuluyan na siyang nasisilaw ng material na bagay. Kaya ganong pati konsensya niya ay hindi niya gustong pansinin. Binabaliwala na niya iyon sa kanyang naging desisyon. Ipalalaglag pa rin niya ang nasa tiyan niya. Kung hindi siya masasamahan nila na maghanap ng taong makapag-aalis sa kanya niyon, kahit mag-isa siyang lumakad, lalakad siya. Huwag lang mabigo sa kanya si Luis pag uwi niya. Gusto niyang makita ni Luis na slender na katawan, hindi sa kanyang magiging kabuntisan. Kinakabahan si Ellen sa pag-aabang niya kay Elmer ng hapang iyon. Lalong ginugulo ni Senny ang isip niya. Kaninang umaga nakita na sila ng binata. Kay Elmer na talaga siya sumakay pagpasok sa trabaho. Nangungumusta ito sa kasintahan, ngunit hindi niya pinatulot ang pakikipag-usap. Sinikil niyang hangaring may sumubog agad si Senny. Nag-aalala siyang makasira lang sa maghapon ni Elmer ang mga sasabihin niya, pati ang paghahanap buhay nito ay maaapektuhan pa. Mamaya na lang tayo mag-usap, Elmer. Naipangako niya sa pagkibo na dili niya sa binata. Hindi siya makapagsasagot sa mga sinasabi ni Elmer. Kahit magkatabi lang sila sa unang upuan, nag-aalala pa rin siya sa iba nilang kasakay. May kasilanang bagay ang kanilang pag-uusapan. Kahit nga hindi nila kakilala ang makakarinig sa kanila, tiyak niyang makakatawag pansin sila kapag binanggit na niya kay Elmer ang kasintahan nito. Kung narinig na ba sa kanya ng mga taong balak na pagpapalaglag ni Senny ng nasa tiyan, bakit nga hindi sila mapapansin ng mga iyon? Akala ko kasi pati ikaw ay nagtatago na rin sa akin, Ellen. Pahinanakit na sabi kanina ni Elmer. Ilang umaga't hapon ako nag-aabang sa inyo ni Senny sa pagpasok niya sa pag-uwi. Lagi akong nabibigo. Hindi siya makasagot sa binata. Kamakalawas sa gabi, hindi na ako nakatiis, nagpunta na ako sa kanila, Ellen. Patuloy ni Elmer. Pero galit pa rin sa akin si Senny. Hindi ako pinakahirapan kahit nakagalitan siya ng matanda. Ipinasabi na lang sa inay. Inay na kung tawagin ni Elmer ang bibiyaning babae. Pagod daw siya sa trabaho at gusto makapagpahinga. Kamakalawa ka ba ikaw mo nagpunta kina Elmer? Hinabol niya ang sinabing iyon ng binata. Oo, bakit? Napasulyap tuloy sa kanya si Elmer habang nagmamaneho. Hindi na lang niya sinagot sa Elmer. Isang kasinungalingan idinahilang iyon ni Senny sa kasintahan. Hindi pumasok ng araw na yun si Senny sa trabaho. Noon sinabi nito sa kanya na nagpunta ito sa Bataan kina Luis. Hindi ka na kumibo, Ellen. Pansin ni Elmer at dinaan siya nito sa tawa. Ano bang gusto mong sabihin ko? Pagkukunwari niya. Para ka kasi hindi makapaniwala sa sinabi kong pagpunta ko kamakalawakin na Senny. Naniniwala, sabi na lang niya. May inaalala lang kasi ako. Noon naman yata ako nakapag-overtime kaya hindi kita napansin doon. Nag-overtime ka pa pala sa trabaho? Oo, pag maraming tahiin. Pero hindi nag-overtime ng si Senny, Ellen. Maaga akong nagpunta sa kanila kasi nga parang iniiwasan na niya kung masakyan. Kaya naisip kong sa bahay na lang siya hintayin pag-uwi. Pero dinatan ko na siyang naroon noon. Kasi nga sa Bataan siya nagpunta noon, Elmer. Hindi lang niya masabi. Pero walang nabanggit sa akin ang Senny na yun na naging pag-uusap nila ni Elmer. Pinaglilihiman na yata niya akong talaga. Hindi na lang niya tinugayan si Elmer kanina sa sinabing iyon. Ngayon sa pag-aabang niya sa binata, naguguluhan na naman nga si Ellen. Hindi na naman kasi pumasok maghapon si Senny. At hindi niya malaman ang mga sasabihin niya mamaya sa pagkikita nila ni Elmer. Kaninang sakay siya kay Elmer na buo na sa loob na Ellen ang mga hindi niya nasabi kanina sa binata at ngayon sana niya sasabihin lahat. Isusumbong niya si Senny sa balak sa sarili sa pagpapalaglag ng nasa sinapupunan. Hindi bali nang magalit sa kanya si Senny basta wala siyang iniisip na masama.
Para din sa dalawang gagawin niyang iyon, hindi siya makokonsensya. Gusto lang niyang makatulong sa pagkakabalikan ng dalawa. Pero paano pa rin sasabihin niya na yun kay Elmer kung huli na? Baka ang hindi pagpasok ni Senya ay nangangahulugan na ang pagpapa-abort nga niya. Sa pag-iisip ay nagulat tuloy si Ellen nang bumusinahan siya ni Elmer sa pagkakatayo niya yun sa waiting shed. Kasama siya ng ibang mga pasaherong nag-aabang doon ng masasakyan. Halika na, Ellen. Nakangiting ilabas pa ng binata ang mukha sa talagiliran ng minamaneho. Sumakay siya sa unahan. May ibang nagsakayan sa loob ng jeep, ngunit tinanggihan ni Elmer. Saka lang niya napansin, wala pala itong sakay ng tigilan siya roon. Bakit ayaw mo nang kumuha ng pasahero? Usisa ni Ellen ang parang kadahin ng binata ang kanilang sinasakyan. Istorbo lang sila sa atin. Pabirong sagot at nagtawa si Elmer. Istorbo? Nahawa siya sa tawa ng katabi. Hindi ba may pag-uusapan tayo? Oo nga pala. Hindi yata pumasok ang kaibigan mo. Paibang sabi. Hindi mo nakasabay o nagpaulan na sa'yo. Wala siya talaga, Elmer. Hindi pumasok. Bakit kaya? Hindi makasagot si Ellen. Kaya pa nga niya iisipin si Seny. Hindi na uli niya dinaan kayo ng umaga sa bahay ng kaibigan at ibig niyang maramdaman ni Seny ang pagbigat ng kanyang kalooban sa naging pag-uusap nila. Kahapon, naroon pa rin ang pag-aalala niya. Baka kung makasabay niya sa pagpasok ang kaibigan, kulitin siya, pilitin sa ipakikiusap sa kanya. Tutol talaga ang kalooban niya sa gustong mangyari ngayon ni Seny. Hindi niya kaya. Hindi niya gustong pati siya makonsensya. Yung malaman niyang katulong siya sa pagpapalaglag sa pinagbubuntis ni Seny at saka magdadagdag para ng hindi pagkakatuloy na yun at ni Elmer, mabigat na isipin niya para sa kanya. Talagang hindi siya patatahimikin ang kanyang konsensya, lalo pat makikita na yung lagi si Elmer sa magiging kalungkutan. Eto nga at wala pa naman siyang ginagawa kundi mag-isip ng pagtulong sa magkasintahan. Dinadaanan na siya ng hindi pagkakatulog ng mahabang oras sa gabi. Iyon pa kayang konsintihin niya si Seny sa pagkitil nito sa pumipintig ng buhay sa sinapupunan siya, magkaroon ng katahimikan. Sa pakiramdam ni Ellen, mas mapapanatag ang isip niya at kalooban sa pagtulong kay Elmer kaysa pagtulong na hinihingi sa kanya ni Seny. At sa hindi nga uli pagpasok ni Seny sa trabaho maghapon, kung ano-ano ang naiisip niya. Naguguluhan siya, naroon ang pagkatakot niya. Baka sa pagkakait niya ng tulong sa kaibigan ay gumawa na ito ng sariling hakbang. Kung magkakatotoo ang hinala niyang iyon, huli na rin nga ang magiging pagsusumbong niya kay Elmer. Lumalao'y nagiging isang malalim na palaisipan sa akin ng kaibigan mo, Ellen. Maya-may sabi ni Elmer. Para bang sa kalagayan niya siya pa ang nakapagmamalaking love sa akin kung hindi na matuloy ang aming kasal. Isipin mo, sa isang buwan na lang yun, may 3 linggo na lang kami para maganda sa aming mga kailangan. Pero hanggang ngayon hindi niya inaasikaso ang isusuot niyang damit. Ako ang nag-aapor sa kanya, hindi siya. Bakit kaya, Ellen? Hindi ko alam, Elmer. Wala ba siyang nasasabing ibang dahilan sa'yo? Wala. Ang tanging alam ko nga lang kasing naging dahilan ng hindi namin pagkakaunawaan ay ang pamipilit kong mabasa ang sulat na dumating sa kanya noon kasabay ng package na padala ni Luis de la Peña. Baka ang lalaking yun ang gusto niyang ipagmalaki sa akin, Ellen. Baka. Nakadaan sila sa mga restaurant sa highway. Isa raw ng tiniligilan niya at nag-ayang bumaba sa Elmer. Bakit? Maganda ang pasada ko ngayon, Ellen. Nakatawang sagot ni Elmer at inalalayan siya sa isang kamay sa pagbaba. Kumita ako kaya ititreat kita sa hapunan. Hihintayin ako sa bahay, Elmer. Ibig niyang tumandi. Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita. Gusto ko nga lang magkausap tayo ng matagal-tagal tungkol sa kaibigan mo, Ellen. Nagparaya sa Ellen, ngunit naroon ang pag-aalala niya kay Elmer. Baka hindi ka lang makakain, Elmer, pag nalaman mo mga sasabihin ko tungkol sa Seny sa loob-loob niya.